Alam niyo bang sa pagsalubong ng bagong taon ay may mga bagay tayong dapat ginagawa para sa ganon ay maka-attract tayo ng kaswertihan sa ating mga buhay. Ang mga bagay na to ay hindi lang basta pamahiin kundi mga bagay na talagang siguradong kapag ginawa natin ay papasok ang blessing sa ating mga buhay. Kaya naman ang taong 2024 ay magiging siksik, liglig at nag-uumapaw ang kaswertihan. Ang mga blessing sa buhay ay papasok at talaga namang magbibigay swerte. Una sa listahan na dapat natin ginagawa sa pagsalubong ng bagong taon ay ang pagbubukas ng mga pintuan, pintana, cabinet, pagbubukas ng mga pintuan ng kotse. Ibig sabihin, lahat ng pintuan ay buksan nyo sa pagsalubong ng bagong taon. Bakit? Sinasabing kapag nakabukas ang lahat ng pintuan, mapapintuan man yan ng CR, lahat ng yan ay papasukin ng blessing, lahat ng yan ay papasukin ng swerte sa taong 2024. Kaya naman ang buhay mo sa taong 2024 ay hindi mahihirapan. Kasi naman, pinapasok mo sa iyong tahanan ang mga swerte. Ganon din sa iyong mga sasakyan na ginagamit pang pasada. Ang pasada mo ay magiging maganda sa 2024. Pati na rin ang mga bintana na nasa iyong tahanan, huwag mong kalimutang buksan para ang taong 2024 mo ay maging masagana, siksigliglig at nag-uumapaw ang swerte. Pangalawa sa listahan ay ang paglalagay ng crystal ball sa mga pintuan. Mapapintuan man niya ng bed, pintuan man niya ng sala, pintuan sa main door, gate o kahit saan. Bakit ba napakahalaga ng crystal ball? Bakit ba natin kinakailangang maglagay ng crystal ball? Ito'y sapagkat kapag may crystal ball sa ating mga tahanan, sumisip-sip ito ng mga negatibong enerhiya. At kapag nasip-sip nito ang mga negatibong enerhiya na pumasok sa ating mga buhay at pumasok sa ating tahanan, hindi na natin mararanasan ang sapagkat ang pasok ng swerte ay magtutuloy-tuloy sa ating buhay. Malakas kasing magsip-sip ng negatibong enerhiya ang mga crystal ball. Lalo pa nga sa pagsalubong ay napakadaming usok, napakadaming basura, napakadaming kalat. Ngunit ang mga yan ay nagdadala ng negative at sisip-sipin ng crystal ball ang lahat ng negative energy. Siyempre, hindi mawawala sa listahan ang paghahanda ng 12 prutas. Ngunit pakakatandaan nyo sa paghahanda ng 12 prutas, siguraduhin nyo lamang na hindi kayo makakapaghanda ng mga maaasim na prutas. Sapagkat ang mga maaasim na prutas sa ating hapagkainan ay pwedeng magdulot ng kamalasan. Kaya naman alisin mo ang mga maaasim na prutas at matatamis lamang ang ihanda sa hapagkainan. At mas mainam din na ikaw ay kumuha ng mga ubas na yan. Ang mga ubas ay sinasabing mas maraming bilog-bilog ay katumbas ng pera. Kumuha ka ng ubas at pwede mo rin itong isabit sa iyong pintuan. Pwedeng 12 pieces o kaya naman isang kumpol ang isabit sa iyong pintuan para ang sasagana ang buhay mo ngayong taong 2024. Ang pinya naman ay para sa mga negosyante, ilagay sa iyong desk para swertihin. At ang pagbibilang ng pera ay sinasabing swerte sa pagsalubong ng bagong taon. Pero alam mo ba, mas mainam na kung magbibilang ka ng pera sa pagsalubong ng bagong taon ay nakaharap ka sa iyong bintana o kaya naman ay pintuan. Sa bintana at pintuan kasi pumapasok ang grasya at swerte. Kaya naman kapag nagbibilang ng pera, kinakailangan nakaharap ka dito. Para sa ganon, mas maraming blessing at mas maraming swerte ang papasok sa iyong buhay. At tatandaan mo rin na huwag kang magbabayad ng pagkakautang sa pagsalubong ng bagong taon. Sapagkat kapag sa lubong ng bagong taon, nagbayad ka ng utang, buong taon ka nang merong utang. Gawin mo to hindi pa bagong taon. Ubusin mo ang utang mo, pagbabayarin mo. Pero pag sa lubong ng bagong taon, ay huwag mo na itong gagawin sapagkat sa buong taon, ikaw ay magkakautang. Huwag ka rin magbabayad ng utang sa pagsalubong ng bagong taon dahil buong taon wala kang gagawin kundi magbayad lamang ng pagkakautang. Siyempre, hindi mawawala ang mga tubig.
alagaan at ingatan natin ang ating mga faucet na naglalabas ng tubig. Ang sirang faucet na may leak ng paglabas ng tubig ay katumbas ng pagkaubos ng pera. Ang tubig kasi ay pera o tinatawag na water element, ay elemento ng pera din po yan. Kapag wala kayong ginawa kundi hinayaan ng tubig, para mo na rin hinayaan ang pera mong maubos. Maglagay ka rin ng isang basong tubig sa center ng iyong bahay. Ang isang baso ng tubig ay huwag mong gagalawin sapagkat yan ay katumbas ng pagpasok ng blessing sa buong taong 2024. Kapag madumi, palitan mo lamang, basta't hayaan mo lang na nasa center ng iyong tahanan ang isang basong tubig na yan para makapagpasok ng siksik-liglig at nag-uumapaw na swerte sa iyong buhay. At yung mga faucet na sira ay ipaayos para sa ganon ay hindi naglalabas ng tubig at hindi nasasayangan ng pera. At syempre, huwag mo rin kakalimutan ang paglilinis ng iyong bahay. Tandaan natin, bago pa lang, pagsalubong pa lang ng bagong taon, maglinis na ng bahay, maghugas na ng plato, alisin na ang lahat ng mga alikabok para hindi mapasukan ng negative energy. Gawin na yan bago pa lang magbagong taon. Ligpitin, ayusin ang lahat ng dapat ayusin. Ngunit sa pagsalubong ng bagong taon ay hindi mo dapat ginagawa na ang paghuhugas at pagwawalis, kasi sa pagsalubong at nagwalis ka pa, parang itinaboy mo na ang blessing palabas ng tahanan. At kapag ikaw ay nakahiga lang maghapon sa pagsalubong, maghapon ay 2024, buong taon kang nakahiga at mamalasin. Kaya iwasan mo ang paghilata sa pagsalubong ng bagong taon para sa ganon ay hindi mo danasin ang kamalasan sa buong taon. Siyempre, hindi rin mawawala sa pagsalubong ng bagong taon ang higit na pinakamahalaga sa lahat ay ang pagsasama-sama ng pamilya. Sama-samang pagkain ay katumbas ng masayang pamilya sa buong taong 2024. Pagdating naman sa mga handa ay iwasan ng mga manok na nagpapasok ng negative energy. Kapag naghanda ka ng manok sa pagsalubong ng bagong taon ay buong taon kang maghihirap, isang kahig, isang tuka. Ang mainam na ihanda ay mga spaghetti kung saan hahaba ang buhay. Maghanda rin kayo ng mga matatamis para ang pagsasama ay maging matamis sa buong taon. Maghanda rin ng malagkit para dikit-dikit ang pamilya ng buong taon at hindi maghihiwalay. Kung meron kang gustong mapalapit sa iyo, regaluhan mo siya ng mga pagkain na malalagkit at matamis para maging mas tamis at malagkit ang inyong pagsasama sa buong taon. At yan nga ang mga dapat nating gawin sa pagsalubong ng bagong taon para sa ganon ang bagong taon natin ay maging masagana, swerte at magpasok sa atin ng siksik-liglig at nag-uumapaw na swerte.